Dominant Protector. Credit to the author. 3,311-20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Si Terence ay may trump card ngayon, hindi na siya ang Sky Class early phase pick na hinahabol ng Overseas Practitioners Association na parang asong gala. Isa na siyang Sky Class middle phase, at sa Essence Necklace, dapat siyang magkaroon ng lakas para patayin ang Sky Class late phase pick. Tutal, Sky Class early phase pick lang siya noon, at nagawa niyang saktan siya ng Troy, isang Sky Class late phase pick, kahit wala ang Essence Necklace. Ngayon na siya ay mas malakas, at kahit na ang kwintas, hindi na niya kayang tanggapin ang isang Sky Class late phase pick, dapat na lang siyang magpakamatay gamit ang isang piraso ng tofu. Marahil, maaari pang lumaban si Terence sa isang master sa buong estado ng Bilog. Siyempre, ang kailangan ay magagamit ni Terence ang ika-11 anyo ng palad. Kahit na ang 5 elemento ng 8 trigrams palm ay may 10 anyo lamang, ang Wildfire Fist ay may 30 anyo. Nang sabihin ng malaking apoy na layon kay Terence ang sikretong ito, si Terence ay nasa sabik na. Kung patuloy silang magsasama-sama tulad nito, sa teorya, dapat niyang magamit ang ika-30 anyo ng ligaw na apoy na 8 trigram palm. Kung gayon, ang kapangyarihan nito ay hindi matatalo. Ginagamit lamang ni Terence ang 5 elemento na paraan ng pag-activate ng 8 trigram palm, ngunit ang sining ng practitioner ay pawang mula sa nagngangalit na apoy na kamao. Ang paraan ng pag-activate ay nanatiling pareho, at si Terence ay maaaring pagsamahin ang higit pa at mas malakas na mga galaw sa pamamagitan lamang ng pagpapalit ng sining ng practitioner sa daan. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay haka-haka ni Terence. Sa katunayan, hindi niya alam kung kaya niyang gumamit ng higit sa 10 form. Sa teorya, posible ito, ngunit hindi ito nangangahulugan na posible ito sa katotohanan. Pagkatapos ng lahat, ang 5 elemento ng 8 trigram palm ay may limitasyon na 10 anyo. Binuksan niya ang pinto at tumingin sa pamilyar na bakuran, isang pakiramdam ng seguridad ang lumulubog sa kanyang puso. Hindi alam, itinuring na ni Terence ang lugar na ito bilang kanyang tahanan, o sa halip, ang tahanan ay kung saan naroon sina Cheryl at Yasi. Oh, Shield kuya. Natutulog si Yasi nang makarinig siya ng mga ingay mula sa bakuran. Tumingin siya sa bintana at nakita niya sina Terence, Zyrene, at Sheena na bumabalik. Narinig ni Yasi ang ilan sa mga sinaunang balita ng daigdig. Si Cheryl ay tatawagan siya paminsan-minsan upang magtanong tungkol sa sitwasyon ni Terence, pagkatapos ng lahat, at ibinulsa niya ang kanyang mga alalahanin at chismis kapag nalaman niyang wala si Terence sa bansa. Yasi, gabi na, bakit hindi ka natutulog? Hindi inaasahan ni Terence na lalabas si Yasi, kamusta? May dumating ba para maghanap ng gulo sa iyo? Hindi ko ginawa. Tama, kalasag bro, nagsasabi ba ng totoo si Cheryl? Umiling si Yasi. Hinabol ka ng Overseas Cultivators Association noong nasa ibang bansa ka. Nakahinga ng maluwag si Terence matapos marinig na walang nangyayari. Tila ang mga tao sa sinaunang antas ay mayroon pa ring ilang mga patakaran, at hindi nanggugulo. Hindi niya inaasahan na kahit si Yasi ay alam ang tungkol sa kanyang bagay, ngunit hindi nakakagulat na si Cheryl ang nagsabi sa kanya. MHM? Pero nakaraan na ang lahat. O tama, kumusta si Cheryl sa madilim na palasyo? Nag-aalala pa rin si Terence tungkol kay Cheryl. Ang Dark Palace ay iba sa Ice Palace, kung tutuusin. Ang Grand Elder ay halatang snob, at habang si Cheryl ay nakahanap ng pansamantalang balanse, ito ay masisira kung hindi magkasundo ang dalawa. She's fine, pero miss na miss niya si Shield bro. Why don't you call her Shield bro? Laging gustong guluhin ni Yasi si Terence na sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang mga karanasan noong siya ay bumalik, ngunit ngayon ay pinatawag niya muna si Terence kay Cheryl. Malinaw kung gaano kahalaga si Cheryl sa kanya. Sige, I'll call her tomorrow morning. It's really late today. Nang makauwi si Terence, hating gabi na. Nagpasya siyang tumawag bukas, ngunit nagulat siya nang tumunog ang kanyang telepono sa ganitong oras. Natigilan si Terence habang tinitingnan ang caller ID. Si Cheryl iyon, at si Terence ay naguguluhan. Paano nalaman ni Cheryl na nakabalik na siya? Sinabi ba ni Yasi sa kanya?
Hindi, lumabas kaagad si Yasi pagkatapos niyang bumalik si Melissa kaya. Ngunit si Melissa ay hindi kasing alerto gaya ng dapat ay natutulog siya ngayon, kung hindi ay bababa siya at tatawagan si Cheryl. Hello, Cheryl. Ngunit kahit na ano, kinuha pa rin ni Terence ang telepono. Terence, nasaan ka? Nakabalik ka na ba? Medyo kinakabahan ang boses ni Cheryl at nagmamadali. Hindi nakapagtataka kung nasa ibang bansa pa si Terence, hindi na siya babalik sa nakaraan. Kakauwi ko lang, at kausap ko si Yasi sa bakuran. Bakit mo ako tinatawagan ngayon? Nagulat si Terence na hindi alam ni Cheryl kung nasaan siya. Parang walang nagsabi sa kanya. Terence, may nangyari sa madilim na palasyo. Walang itinago si Cheryl. Mula sa oras na dinala ni Harry ang mga tao upang mag-propose sa kanya, hanggang sa oras na dumating ang tatlong Sky-class late-phase Pixar of the Dark Palace, sinabi niya kay Terence ang lahat. Hindi mapigilan ni Terence na sumimangot nang marinig niyang tumalon muli si Harry. Galit na galit siya. Mukhang wala pa ring silbi ang lalaking ito. Matapos marinig ang balita mula sa ibang bansa, sa wakas ay hindi niya napigil ang tumalon muli para manggulo. Ang young master ng Sky Elixir Sect ay ipapakasal kay Cheryl. At least, hindi naniwala si Terence. Kung tutuusin, nalaman na niya mula kay Jacob at sa maliit na pitch na ang pagbabago ng makalangit na uod ay hindi masamang tao. Not to mention, nakatulong pa ito sa kanya ng ilang beses. Paano maniniwala si Terence na gagawa ito ng ganito? Marahil ito ay gawa ni Patriarch Charlie at Harry. Gayunpaman, medyo nagulat si Terence na ikinasal si Harry sa Little 11. Sinabi lang ni Little Peach na inabandona siya ni Harry pagkatapos niyang matulog sa kanya, ngunit hindi niya binanggit ang pagkakakilanlan ni Patriarch Charlie at Little 11. Kaya, ngayong alam niya na si Harry ay manugang ng Patriarch na si Charlie, labis na nabigla si Terence. Magkasama ba talaga silang dalawa? Lahat sila ay napakasamang tao. Ano kayang magandang ay dudulot ng magkasama sila? Gayunpaman, malamig na ngumiti si Terence. Nag-aalala siya na hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong muling maitatag ang kanyang kapangyarihan pagkatapos niyang bumalik. Ngayon na ang lahat ng puwersa ay handa ng kumilos, kung si Terence ay hindi gagawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa pinakamabilis na kanyang makakaya, huli na ang lahat sa oras na ang kanyang mga kaaway ay magkaisa at dumating para sa kanya. May bagong trump card si Terence, ngunit hindi niya kayang lumaban sa maraming masters ng sabay-sabay. At ngayon, ang grupong ito ng mga tulisan ay dumating sa kanyang pintuan oras na para kumilos si Terence. Lalo na't ang grupong ito ng mga tulisan ay hindi kabilang sa anumang kapangyarihan sa pangalan. Kahit napatayin ni Terence ang isa o dalawa sa kanila, hindi ito magiging isang malaking kaaway. 3,312. Siyempre, hindi naniniwala si Terence na ang mga taong ito ay lumitaw ng wala saan. Sa ganang kanya, dapat silang kamag-anak ni Harry at ang ninuno ng Charlie. Kaya lang hindi masamang bagay na maipalaganap ang lakas ni Terence sa pamamagitan ng mga bibig ng mga taong ito. 3 Sky-class late-phase peak masters lang iyon. Kung sabay nilang inatake siya, mahihirapan si Terence na harapin sila. Kinailangan niyang humanap ng pagkakataon na agad na patayin ang isa sa kanila at takutin ang iba, kaya napaatras sila. Hindi alam ni Terence kung gagana ito, ngunit ipinagdasal niya na ang kwintas ay hindi malaglag. Alam ko, pupunta ako sa Dark Palace bukas. Tumango si Terence. Huwag kang mag-alala, Cheryl. Sabi ko paprotektahan kita magpakailanman. Namula si Cheryl malamang na iniisip niya, sino ang nangangailangan ng iyong proteksyon magpakailanman. Ngunit naunawaan na ni Cheryl ang kanyang nararamdaman ngayon, at ang mga salita ni Terence ay nagpapasaya lamang sa kanya. Magpahinga ka ng maaga. Pupunta ako bukas ng umaga. Sabi ni Terence. Sige, hihintayin kita. Hindi alam ni Cheryl kung bakit, ngunit ang mga salita ni Terence ay nagpatahimik sa kanya, na para bang ang mga bagay na mangyayari bukas ay wala. Si Terence ay mukhang nakaka-relax, ngunit ayaw na niyang mag-aksaya pa ng oras matapos ibaba ang tawag. Bumaling siya kay Yasi at sa iba pa. Yasi, ihatid mo na si Zyrene at Sheena para magpahinga, kailangan kong maghanda para sa biyahe bukas sa Dark Palace. Sige, Shield bro.
Napakalinaw ni Yasi pagdating sa tama at mali. Alam niyang may apurahang gagawin si Terence, kaya hindi niya ginulo si Terence tungkol sa biyahe. Mapapaliwanag pa rin ito ni Zyrene at Sheena sa kanya. Hindi dumiretso si Terence sa kanyang silid, sa halip ay pumunta sa likod bahay. Pumunta rito si Terence upang subukan ang ika-11 estilo ng palad. Dati, inisip niya lang na magagamit niya ang pang-11 estilo ng palad, ngunit hindi niya ito sinubukan. Pagkatapos ng lahat, ang teorya ay teorya, at ang katotohanan ay katotohanan. Logically speaking, dapat ay nagamit na ni Terence ang ika-10 estilo noong siya ay Earth Class Late Phase Peak at Sky Class Early Phase Peak, ngunit hindi niya ito nagamit noong siya ay Sky Class Early Phase Peak. Kaya kinailangan ni Terence na subukan. Kung matagumpay niyang maisaaktibo ang ika-11 anyo ng palad, magkakaroon siya ng higit na kumpiyansa kapag pumunta siya sa Dark Palace bukas. Sa panahong iyon, hindi na siya dapat matakot sa anumang bagay. Kung hindi ito gumana, pagkatapos ay maaari na lamang niya itong ipaubaya sa tadhana. Dumating siya sa pamilyar na likod bahay ng Bilya, at si General Weiwo, Skybolt Pig, at maliit na Feng ay tumakbo palabas at pinalibutan si Terence ng buong pagmamahal. Ang tatlong espiritong hayop na ito ay may pinakamagandang relasyon kay Terence, kaya natural na masaya sila na bumalik na si Terence. Maglaro ka sa gilid, wala akong oras para samahan ka ngayon. Kinawian ni Terence ang kanyang kamay, sinabihan silang maglaro ng mag-isa. Ang misyon ni Terence ngayong gabi ay ang ika-11 estilo ng nagngangalit na apoy na 8 trigram palm. Natural na naiintindihan ng tatlong espiritong hayop ang mga salita ni Terence. Medyo nadismaya sila, pero pumunta pa rin sila sa gilid at hindi na inistorbo si Terence. Pinakalma ni Terence ang sarili at nag-practice ng ika-10 estilo ng palad. Napilitan siyang gamitin ito noong nakikipaglaban siya sa Troy sa ibang bansa, ngunit malaya niyang magagamit ito ngayon. Matapos itong gamitin, malinaw niyang naramdaman na marami pa ring purong chi sa kanyang katawan. At least, magagamit niya ulit. Ito marahil ay hindi lamang ang pakinabang ng lakas, ang pinakamahalagang bagay ay ang kakanyahan ng necklace. Ito ay hindi lamang nagpapataas ng atake at depensa, ito rin ay nagpapataas ng tibay, kaya ang tibay ni Terence at Chi ay medyo higit pa kaysa dati. Ito ay makatwiran, ngunit ang pagtuklas na ito ay nagpasigla kay Terence. Ang ika-10 anyo ng palad ay maaaring makapinsala ng husto sa Sky Class Late Phase Peak, at kung gagamitin niya ito ng 2 beses bukas. Ang pananakit ng 2 Sky Class Late Phase Peak Masters ay sapat na upang takutin ang lahat. Gayunpaman, kung maaari, ang paggamit ng ika-11 anyo ng palad ang pinakamahalaga. Matapos gamitin ang ika-10 anyo ng palad, si Terence ay wala ng sapat na enerhiya na natitira upang magamit itong muli, ngunit mayroon siyang sapat na enerhiya upang gamitin ang ika-9 na anyo o upang makatakas. Umupo si Terence na naka-cross-legged sa lupa at nagsimulang iikot ang sining ng Dragon Mastery. Mabilis na nakabawi ang kanyang stamina at chi, at napagtanto niya na ang bilis ng kanyang paggaling ay mas mabilis din kaysa dati. Malamang dahil ito sa Essence Necklace. Ang Essence Necklace na ito ay isang magandang bagay. Napakabilis, nabawi ni Terence ang kanyang lakas at sinimulang buhayin ang ika-11 anyo ng palad. Gayunpaman, ang ika-11 anyo ay malinaw na hindi kasing dali ng ika-10 anyo. Nauwi sa kabiguan ang unang pagtatangka ni Terence, ngunit hindi nasara ng loob si Terence. Nabigo rin ang ilang mga unang form, ngunit sa pagkakataong ito, malinaw na naramdaman ni Terence na medyo natigilan siya sa pag-activate nito. Kung patuloy niyang susubukan, magtatagumpay siya. Dahil sa isang paniniwalang iyon, ginugol ni Terence ang buong gabi na sinusubukang i-activate ang ika-11 estilo ng palad. Sa wakas, sa madaling araw, matagumpay na na-activate ito ni Terence at pamilyar dito. Si Terence, sa kabilang banda, ay may magaspang na ideya kung paano nadagdagan ng kwintas ang kanyang lakas sa pag-atake. Ang posibilidad ay 50% na nangangahulugan na kung mabaigo si Terence sa unang pagkakataon, siya ay magtatagumpay sa susunod na pagkakataon. At kung magtagumpay siya sa pagkakataong ito, hindi na siya magtatagumpay sa susunod na pagkakataon. Sa madaling salita, ang posibilidad na ito ay hindi random, ngunit isang solidong 50%. Ang pagtuklas na ito ay nagpasaya kay Terence.
Bago umalis, inactivate ni Terence ang ika-11 anyo ng ligaw na nagninangas na 8 trigrams bomb sa bahay, at sa susunod na pagkakataon, makukuha niya ang attack power ng pang-11 na anyo ng ligaw na nagninangas na 8 trigrams bomb. Matapos matuklasan ang pattern na ito, sumakay si Terence sa Purple Lightning Beast sa madaling araw at nagtungo sa Dark Palace ng may kumpiyansa. Iyon ang unang pagkakataon ni Terence sa madilim na palasyo, ngunit ibinigay na sa kanya ni Cheryl ang address. Sumakay si Terence sa Purple Lightning Beast at nagtungo sa Dark Palace. Madaling araw noon, at madilim pa ang kalangitan, kaya walang nakapansin kay Terence at sa kanyang hayop. Tinitingnan ng Maringel na gate ng bundok ng Dark Palace at ang sirang batong Phoenix statue, na pabuntong hininga si Terence sa kanyang sarili. Itong hari ay masyadong mayabang. Akala ba niya isa siyang asong gala? 3,313. Hindi maniniwala si Terence kung walang kinalaman ang mga magnanakaw sa Dark Palace kay Harry at sa Charlie saan nagmula ang lahat ng Sky-class late phase peak na ito. Mas alam ni Terence ang tungkol sa ninuno ng Charlie. Ang 3 taong ito ay malamang na dinala dito ng ninuno ng Charlie. Ang pagtatayo ng isang sekta ay walang kaparerekon. Ang Dark Palace ay hindi isang lugar na may masaganang espiritual na enerhiya. Kung ang isa ay wala ang Dark Phoenix bloodline, ang paglilinang dito ay magiging ordinaryo lamang. Nagpunta si Terence upang maghanap ng iba pang kagubatan sa kabundukan at nalaman na mayroong higit pang espiritual na enerhiya doon. Naniniwala si Terence na ang mga bandidong ito ay maaaring rob cultivation resources, ngunit hindi siya naniniwala na maaari nilang rob ang teritoryo. Hindi naniwala si Terence. Gayunpaman, gusto lang ba talaga ni Patriarch Charlie at Harry na magdulot ng gulo para sa Dark Palace? O may iba pa siyang layunin? Ikaw, anong ginagawa mo? Nang si Terence ay nakatayo sa harap ng tarangkahan, isang alagad na nagtatago sa dilim ang lumabas, nanginginig. Tumingin siya kay Terence at nahihiyang nagtanong. Hindi masisisi ang disipulo sa pagiging duwag na takot siya matapos ang nangyari kahapon, at pumunta rito si Terence na nakasakay sa isang espiritong hayop ngayon. Kahit anong tingin niya rito, napakadama na niya kaya ang disipulo ay nagtago sa malayo at naglakas loob lamang na lumabas at magtanong pagkatapos niyang makitang hindi nagkakagulo si Terence. Nasa loob ba si Cheryl? Tumingin si Terence sa disipulo at kumunat ang noo. Hindi ba siya masyadong mahiyain? Upang maging isang disipulong nagbabantay sa gate tulad nito, talagang walang ibang tao sa madilim na palasyo. Cheryl. Natigilan sandali ang disipulo, ngunit may naisip siya. Ikaw. Hinahanap mo ba ang ating Palace Master Charlton? Oo, nandito ba siya? Tanong ni Terence. Ikaw. Hindi ka maaaring maging young master ng Sky Elixir Sect, ang makalangit na Silkworm Transformation, tama ba? Napatalon sa gulat ang gwardya si Harry ay dumating upang mag-propose, at ngayong nakatayo sa harapan nila ang isang binata na may ganoong dominanteng hangin, agad na naisip ng gwardya ang pagbabagong anyo ng makalangit na silkworm. Anong makalangit na silkworm transformation? Kumurap-kurap si Terence, hindi sigurado kung tatawa ba siya o iiyak. Bakit ang alagad na ito ay kumikilos na parang isang ibon na nagulat sa isang kulog ng busog? Hindi ako kamukha ng magandang batang iyon mula sa transformation ng Heavenly Silkworm, di ba? Pumunta sa iyong Palace Master at sabihin sa kanya na narito si Terence. Ikaw si Terence. Sige, sandali. Bagamat nasira ang reputasyon ni Terence kamakailan, hindi nito napigilan ang kanyang dating kasikatan na igalang sa mga puso ng mga disipulo. Matapos makita ang makapangyarihang anyo ni Terence, natural na hindi sila nang ahas na maliitin si Terence at mabilis na bumaling para magulat kay Cheryl. Nanlaki ang mga mata ni Terence habang nakatingin sa direksyon na iniwan ng disipulo, hindi niya tinitingnan ang disipulo, ngunit isang matandang kakilala sa hindi kalayuan. Si Irving iyon. Gayunpaman, hindi agad pinahinto ni Terence si Irving. Gusto niyang makita kung ano ang ginagawa ng batang ito. Kailangang malaman ng isa na napakalakas ng pananaw ng isang Sky-class master, at madaling masubaybayan ni Terence ang bawat galaw ni Irving. Palihim na kinuha ni Irving ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa at nag-dial ng numero.
Hindi alam ni Terence kung sino ang kanyang tinatawagan, ngunit naririnig niya ang lahat ng kanyang sinabi. Kuya Kang. Medyo sundalo ako. Sabi ni Irving sa mahinang boses, na para bang hindi niya alam na sinusubaybayan siya ni Terence. Akala niya ay nakatago ang kanyang lokasyon at hindi siya mahahanap ni Terence, at hindi niya iisipin na may isang tao sa madilim na palasyo na magsusumbong sa kanya. Oh! Irving, anong meron? Si Terence ba? Tanong ni Harry pagkatapos kunin. Tama, Kuya Kang, andito si Terence, nasa entrance siya ng Dark Palace. Sabi ni Irving. Okay, I got it. Don't worry about your matter. I'll make arrangement. Mahinang sabi ni Harry. Mabuti, salamat Kuya Kang. Maghihintay akong maging deacon ng Sky Elixir Sect noon. Mabilis na sabi ni Irving, ibinaba ang telepono at nagmamadaling umalis. Walang ekspresyon ang mukha ni Terence, ngunit malamig siyang tumawa sa kanyang puso. Mukhang tama ang hula niya, ang nangyari sa madilim na palasyo ay may kinalaman kay Harry. Ang robbery gang na iyon ay tila ipinadala ni Harry, o bakit pa siya tatawagan ni Irving. Gayunpaman, unti-unting lumilinaw ang mga hinala ni Terence. Maaari niyang hulaan ang ilan sa mga intensyon ni Harry. Labis na nag-aalala si Harry kung pumunta si Terence sa Dark Palace o hindi. Natakot siya na ang problema ni Harry doon ay hindi para kay Cheryl, kundi para kay Terence. Sina Terence, Harry, at Elder Charlie ay nagkaroon ng matinding sama ng loob sa pagitan nila, at imposible para kay Harry na hindi matukso ng ihayag ni Terence ang kanyang lakas sa ibang bansa. Gayunpaman, saglit na hindi bumalik si Terence, kaya hindi nagkaroon ng pagkakataon si Harry na makahanap ng problema sa kanya. Malamang ay hindi na niya ito mapigilan at gusto niyang gamitin ang Dark Palace para akitin siya. Alam ni Harry na ito ay kamag-anak ni Cheryl, at hindi niya ito maaaring iwanan. Ngunit ang hindi niya alam ay hindi nagtatago si Terence sa ibayong dagat, nag-level up siya at pinipino ang espasyo ng Jade. Nag-aalala si Terence na hindi siya magkakaroon ng pagkakataong ipakita ang kanyang bagong lakas at maging isang taong talagang makakapatay sa Sky Class Late Phase Peak sa ilang segundo, at ngayon ay binigyan siya ni Harry ng pagkakataon. At kaya, hindi man lang sinubukan ni Terence na pigilan si Irving. Sino ang magsasabi sa kanya kung ginawa niya iyon? Hindi natatakot si Terence sa mga magnanakaw na darating para manggulo ngayon, sila lang ang hindi. Kung hindi sila dumating, hindi ba magiging walang saysay ang paglalakbay ni Terence? Kung ang mga bagay ay hindi naging maayos, maaaring kailanganin pa niyang manatili dito at hintayin silang dumating. Ilang oras ang aaksayan niyan. Maraming bagay si Terence na dapat gawin ngayon. Pagkatapos nito, sugpuin niya ang mga puwersa ng kaaway at hahanapin ang Aaron. Nasa kanya na ngayon ang lokasyon ng base, at ang kailangan lang niyang gawin ay kumilos. Hindi nagtagal pagkatapos mawala si Irving, dumating si Cheryl na lumulutang. Ang hindi inaasahan ni Terence ay sa napakaikling panahon, si Cheryl ay isa ng Earth Class Early Phase. Cheryl, hindi ko inaasahan na mabilis kang mag-improve. Tiningnan ni Terence ang pamilyar na mukha sa harap niya at ngumiti. Terence. Na-miss din ni Cheryl si Terence. Matapos makipaghiwalay sa kanya, sa wakas ay natanto ni Cheryl kung gaano siya kahalaga sa kanyang puso. May 1,000 bagay si Cheryl na gustong sabihin kay Terence pagkatapos ng ilang sandali na hindi siya nakita, ngunit lahat ng mga ito ay naging isang salita sa sandaling iyon. Oo, laging ganito si Miss, malamig sa labas pero mainit sa loob. Wala siyang masabi na nakakasuka tulad ng kung paano niya na-miss si Terence, kahit na siya talaga. 3,314. Ang kapangyarihan ko. Hindi kasing lakas ni Trixie. Medyo mahina pa ako. Paano ka nakarating ng ganito kabilis? Nakangiting tanong ni Cheryl. Akala ko kailangan mong maghintay. May problema ka, hindi ba ako sasama? Huwag kang mag-alala tungkol sa isang Jerwin, ipaubaya mo ito sa akin. Hindi ito malaking bagay, sabi ni Terence. Nasugatan ng Grand Elder. Bumantong hininga si Cheryl, nasugatan siya ngayon, at mahihirapan siyang gumaling sa maikling panahon. Hindi siya magkakaroon ng pagkakataong makapasok sa Sky Class Late Phase Peak. Isang kawalan para sa Dark Palace. Haha, Cheryl,
wala kang dapat sabihin. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Ngumiti si Terence, ang matandang babae na ito ay nararapat na maging malas. Napaka-snobbish. Gayunpaman, ikaw ang palasyong master ng Dark Palace, kaya tutulungan pa rin kita. Salamat. Alam ni Cheryl na hindi gusto ni Terence ang Grand Elder, ngunit siya ang pinuno ng Dark Palace ngayon, hindi niya maisip ang sarili niyang nararamdaman. Kailangan niyang isaalang-alang ang malaking larawan. May bahagi siyang dapat gampanan sa pag-angat at pagbagsak ng Dark Palace, bagaman medyo snobbish ang Grand Elder, walang kapantay ang nararamdaman niya para sa Dark Palace. I know that. Kung hindi, hindi kita tinulungan. Kapag natapos na ito, gagamutin ko siya. Sabi ni Terence. Sa katunayan, gusto ko ring itaas ang iyong lakas sa Earth Class Late Phase Peak, ngunit natatakot ako na maapektuhan nito ang sarili mong pagsasanay. Hindi ko kailangan. Napakabilis ko na sa aking paglilinang. Pero, I wonder kung nandito sila ngayon. Tanong ni Cheryl na hindi naman naabala. Terence, may tiwala ka ba talaga? Huwag kang mag-alala. Kung hindi ako sigurado, ibabalik ko na lang kayo sa Star West Village, nakangiting sabi ni Terence. Totoo yan. Hindi napigilan ni Cheryl na matawa. Kung pupunta ba sila ngayon, sa tingin ko ay darating talaga sila. Sabi ni Terence nang may katiyakan. Bakit? Paano mo nalaman? Napakurap si Cheryl. May traitor sa Dark Palace mo. Sabi ni Terence. Isang nunal. Nagbago ang mukha ni Cheryl, ngunit may naalala siya. Irving. Tama, siya iyon, tumango si Terence. Mukhang ang aking Cheryl ay hindi naging Palace Master para sa wala. Napakalakas pa rin niya. Namula ang mukha ni Cheryl nang marinig ang mga salitang, "May Cheryl." Sa tingin mo ba ay wala akong alam? Hehe, tama. Kung kaya mo akong pamahalaan, ano ang malaking bagay sa pamamahala sa Dark Palace? Nakangiting sabi ni Terence. Si Cheryl ay medyo nahihiya at hindi pinansin ang paksa ni Terence. Iniba niya ang paksa, Irving, ang batang ito ay may lakas ng loob. Parang hindi ko siya binigyan ng magaang parusa. Hindi na kailangang hawakan siya sa ngayon. Hindi pa huli ang lahat para harapin siya pagkatapos ng usapin na ito. Kinawayan ni Terence ang kanyang kamay. Okay, papakinggan kita. Naglakad sina Cheryl at Terence patungo sa sala ng Dark Palace. Sa oras na ito, narinig din ng Grand Elder ang balita ng pagdating ni Terence. Bagamat si Cheryl ay may ganap na kontrol sa Dark Palace, hindi ito nangangahulugan na ang mga taong ito ay nagtaksil sa Grand Elder. Ang pagdating ni Terence ay agad na iniulat sa Grand Elder ng iba pang matatanda. Sa mata ng mga disipulong ito, ang Grand Elder ay hindi tumanggap ng mga panauhin. Gayunpaman, ang mga matatandang ito ay maaari pa ring pumunta at hanapin ang Grand Elder. Elder Sue? Sinasabi mo na pumunta dito si Terence na nakataas ang ulo, at hindi siya nakakaramdam ng kawalan o pag-aalala. Nalito ang Grand Elder sa ulat ni Kuya Sue. Hindi niya akalain na gagawin ni Terence ang anumang bagay, at hindi niya kailanman ipinakita ang kanyang mukha noon. Ano ang kahulugan nito? May tiwala ba talaga siya, o umaarte lang siya ng husto para sa isang magandang babae para takutin ang mga magnanakaw? Mula sa pananaw ng Grand Elder, hindi dapat ganoon kalakas si Terence. Kung siya nga talaga, bakit siya hahabulin ng mga practitioner mula sa ibang bansa? At saka, napakatagal na mula nang magsimula ang habulan, bakit nagtatago si Terence? Kung talagang ganoon kalakas si Terence, kailangan bang itago? Sa makatuwid, naramdaman ng Grand Elder na ito ang dapat na huli. Si Terence ay isang pabigla-bigla na lalaki para sa mga babae, at ito ay naging dahilan upang lalo siyang tingnan ng Grand Elder. She emptied and shook her head. Does he really think that he can intimidate those people by putting on an act? Too naive. Kung dati, kapag hindi ka naiintindihan ng mga taong pinatay ng blood-clad Yellow Spring sect, pwede mo pa rin silang takutin. Pero ngayon, sinong maniniwala sa iyo? Sigh, Cheryl, you're still too young, blinded by your. Kung gayon. Grand Elder, ano ang dapat nating gawin ngayon? Ngumiti ng mapait si Elder Sue.
Kung ito ang matandang Wendy, maglalakas loob pa rin siyang magsalita tungkol sa kanya sa likod niya, ngunit ngayong si Cheryl na iyon, hindi nang ahas si Elder Sue na magsalita ng padalos-dalos at maaari lamang siyang magtanong ng alanganin at maingat. Forget it, kakausapin ko sila pagbalik nila. Kung hindi talaga gumana, ibibigay na lang muna natin sa kanila ang Dark Palace, at mag-iisip ako ng paraan. Hanggat may buhay, may pag-asa. Kakausapin ko si Cheryl. Siya ay mabaygo kapag nakita niya na si Terence ay hindi maaasahan. Kakausapin ko siyang mag-asawa sa langit. Elixir sect na sumusuporta sa atin, ang mga taong ito ay kailangang bumalik sa paraan ng kanilang pagpasok. Walang magawa ang Grand Elder. Maalalahanin talaga si Grand Elder. Mabilis na sabi ni Elder Sue. Kinawian ng Grand Elder ang kanyang kamay. Kalimutan mo na ito. Ito ay isang magandang bagay. Ipaunawa ni Cheryl na ang mga gumagala-gala na magsasaka ay hindi maaasahan. Gayunpaman, habang nag-uusap silang dalawa, isang alagad na nagbabantay ang bumangga at humihingal. Ang disipulong ito ay ang pinagkakatiwalaang aide ni Elder Sue, kaya pumunta agad siya dito at hindi hinanap si Cheryl. Ang bawat elder ay may kani-kanyang pinagkakatiwalaang mga alagad, na sa katunayan ay ang kanilang mga direktang disipulo. Sa ibabaw, ang mga disipulong ito ay nasa ilalim ng pamamahala ni Cheryl, ngunit nakinig lamang sila sa pangkalahatang direksyon ni Cheryl. Kung ang isa ay maingat na kalkulahin, sila pa rin ang pinakamatalik na kaibigan sa kanilang Panginoon. Gayunpaman, wala siyang magagawa tungkol dito. Bawat sekta ay ganito, at hindi iyon mababago ni Cheryl. Hanggat hindi nagdudulot ng gulo ang mga taong ito, hindi sila aabalahin ni Cheryl. Kung tutuusin, kakaunti lang ang mga direktang disipulong tulad nito. Isa o dalawa lang ang kasama ng isang elder, at ang iba ay normal na mga alagad. Grand Elder, may problema si Elder Sue. Ang disipulo ay nagpalit lang ng shift, pumalit sa taong nakakita kay Terence noon, at ngayon siya ay nasa problema ang parehong grupo mula kahapon ay narito muli. 3,315 Ang disipulong ito ay hindi man lang nang ahas na ipakita ang kanyang mukha at tumakbo upang magsumbong sa Grand Elder at Elder Sue habang hinihingal. Ano? Ang bilis niya talagang pumunta dito. Nagulat ang Grand Elder, hindi niya akalain na darating muli ang mga tulisang ito hindi nagtagal pagkatapos dumating si Terence. Nagkataon lang. Gayunpaman, hindi siya nagkaroon ng mataas na pag-asa para kay Terence. Umaasa siyang magtatagal pa ng ilang araw hanggang sa gumaling ang kanyang mga sugat, ngunit ngayon ay parang wala na siyang magagawa kundi ang lumabas. Sa pag-iisip nito, walang magawa ang Grand Elder na sinabi sa Elder Sue sa tabi niya, Elder Sue, suportahan mo ako at lumabas para tingnan. Oo, Grand Elder. Mabilis na tumugon si Elder Sue. Para sa mga taong ipinadala ni Harry, malinaw ang kanilang layunin, narito sila upang puntiryahin si Terence. Nais nilang hilahin si Terence upang subukan ang kanyang lakas. Ang kanilang plano ay saktan si Terence ng husto ngunit hindi siya patayin. Sa ganitong paraan, lalabas ang mga kaaway ni Terence at papatayin siya, at hindi sila malalantad. Hindi rin sila magiging kaaway ni Boss Bale. Kahit nahulaan ni Boss Bale na hindi nila pinatay si Terence, wala siyang magagawa. Siyempre, kung walang gagawin ng mga kaaway na iyon, papatayin ng mga taong ito si Terence mismo. Kaya, alam ng mga taong ito na si Terence ay nasa madilim na palasyo, ngunit hindi sila sumisigaw sa pintuan sa pagkakataong ito. Sumugod sila sa madilim na palasyo para hanapin si Terence. Napakalinaw ng kanilang layunin. Wala silang nakitang mga alagad sa pasukan ng Dark Palace, kaya hindi na lang sila nagtanong. Matapos sumugod ay dumiretso sila sa direksyon ng sala. Hindi dahil alam nilang si Terence ay nasa sala, ito ay muling sinabi ni Irving kay Harry kung nasaan si Terence, at iyon ang dahilan kung bakit pumunta ang mga taong ito sa sala. Sa sala, nag-aalala sina Terence at Cheryl. Matagal nang hindi nagkita ang dalawa, at marami silang dapat pag-usapan. Sinabi ni Terence kay Cheryl ang tungkol sa kanyang mga karanasan sa panahong ito, at sinabi rin ni Cheryl sa kanya kung paano niya itinayo ang kanyang awtoridad sa madilim na palasyo ng hakbang-hakbang.
Magkaiba ang naranasan nilang dalawa, pero parang konektado ang kanilang mga puso. Kapag pinag-uusapan nila ang mga bagay na ito, lalo silang nakaramdam ng init at kasiyahan para sa isa't isa. Gayunpaman, ang magandang eksenang ito ay hindi nagtagal. Habang nag-uusap ang dalawa, may rumaragas ang yabag mula sa pintuan ng sala. Ito ay Little 3, Little 4, at Little 5 na nagdala ng grupo ng mga tao para kumuha ng litrato. 5. Paano na? Ano ang lakas ni Terence? Siya ay isang kalmado na tao, at kahit na ang lakas ni Terence ay nalantad na, kailangan pa rin niyang kumpirmahin itong muli. Hayaan mo akong tingnan. Tumayo ang 5 sa pintuan at hindi pumasok. Tumingin siya kay Terence at agad na nalaman ang antas ng lakas niya, third brother, Sky Class mid-face ngayon ni Terence. Oh! So Sky Class mid-face lang. Nakahinga ng maluwag si Santila, hindi ganoon kataas ang aktwal na lakas ni Terence. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang chismis tungkol sa pagpatay niya sa Sky Class late face pick, pero scam iyon. Oo, Sky Class mid-face lang, siguradong sabi ni Little 5. Let's go. Sumunod ka sa likod ko at pumasok ka. Malamig na tumawa ang tatlo, iniisip kung paano ipahiya si Terence mamaya. Pumunta siya rito, dala ang utos ni Harry, kailangan niyang hiyain at kutsain si Terence hanggat kaya niya bago niya ito masaktan. Mas mabuti kung hindi maipakita ni Terence ang kanyang mukha. Kahit na walang sinabi si Harry, ginawa na sana ito ni Mo, not to mention that Harry, the son-in-law of Charlie, did. Kaya naman, pagkapasok ng Little 3, may hang siyang tumingin kay Cheryl. Maliit na batang babae, ang matandang galit mo ba ng iyong madilim na palasyo ay patay na? Nagawa mo ba ang iyong desisyon? Handa ka bang bigyan kami ng madilim na palasyo? Dapat mong malaman na narito kami ngayon upang sakupin ang madilim na palasyo. Magsasalita pa sana si Cheryl nang pigilan siya ni Terence. Tila walang pakialam si Terence sa ginang at nagpatuloy sa pakikipag-usap kay Cheryl. Ang aming grade 2 automatic medicinal cauldrons ay malapit na sa merkado. Kailangan mo ba ng ilan sa kanila para sa madilim na gabing palasyo? Kumurap si Cheryl, nakatingin si Terence sa kanya. Ngumiti siya, kung pwede lang, syempre gusto ko. Hindi naman ako sa likod ng pinto, di ba? Haha, pamilya tayo. Kakausapin ko si Jenny. Nakangiting sabi ni Terence. Saka hindi ako pupunta sa pre-auction qualification conference. Ngumiti si Cheryl. Ang trade fair ng practitioner ay upang palakasin ang momentum. Ang unang pagbubukas ng Tier 2 na automatikong medicinal cauldrons ay hindi bukas sa sinuman. Ang isa ay kailangang gumawa ng appointment at kumuha muna ng karapatang lumahok sa auction. Kung tutusin, alam ng lahat ng mga magsasaka kung gaano kaganda ang Grade 1 automatic cauldrons, at ngayong nasa merkado na ang Grade 2 automatic cauldrons, ang kumpanyang medikal ng Miracle Doctor na si Larkins ay isang golden brand. Hindi na ito tulad noong unang dumating sa merkado ang mga Grade 1 automatic cauldrons, kung saan nag-aalinlangan ang lahat. Ngayon, bago pa man sila mamili, nakuha na nila ang atensyon ng maraming sinaunang sekta. Ang Dark Palace ni Cheryl, sa kabilang banda, ay natural na gustong bumili ng ilang automatic cauldrons. Kung talagang magagawa nila ang mga bagay na kasing ginhawa ng mga kaldero sa unang baitang, ang kanilang unang baitang alchemist ay maaaring gumawa ng mga tabletas sa ikalawang baitang. Dapat malaman na ang unang baitang alchemist ng Dark Palace ay nasa antas ng pangalawang baitang alchemist. Gayunpaman, wala siyang karanasan at kontrol, kaya paulit-ulit siyang nabigo at hindi opisyal na naging alchemist ng ikalawang baitang. Kung ang automatic Grade 2 medicinal cauldron na ito ay kapareho ng Grade 1 automatic medicinal cauldron at walang ganoong kahigpit na mga kinakailangan sa The Alchemist, hanggat kayang kontrolin ng The Alchemist ang apoy ng alchemy at baguhin ang temperatura, maaari niyang pinuhin ang mga table tasks. Pagkatapos, magagawa rin ng Dark Palace na pinuhin ang Grade 2 na mga table tasks. F***sake. Bingi ba kayo? Hindi nyo ba ako narinig? Malapit nang sumabog si Little Sol sa galit. Hindi ito naglalagay sa kanyang mga mata, hubad na paghamak.
Sa sandaling ito, sadyang hindi na niya kinaya. Nanlaki ang mga mata ni Terence habang nakatingin sa direksyon na iniwan ng disipulo. Hindi niya tinitingnan ang disipulo, ngunit isang matandang kakilala sa hindi kalayuan. Si Irving iyon. F***, cool ka pa rin kumilos sa harap ko. Akala mo ba hindi ko alam ang totoong sitwasyon mo? Mere sky class mid-face na hinahabol na parang asong gala sa ibang bansa. Kung naging matigas ka sa akin noon, hindi ako maglalakas loob na kumilos ng padalos-dalos dahil sa mga chismis, ngunit ano ang dapat katakutin ngayon? Sa tingin mo, may kapital ka pa bang ipagmalaki dahil hindi pa kumalat ang balita tungkol sa nangyari sa ibang bansa? Ito ay tunay na katawa-tawa. 3,316. Cheryl, sino itong hanggal na ito? Siya ba ay isang alagad ng iyong madilim na gabing palasyo? Paano ka naging masungit? Ang mga salita ni Terence ay mayabang, ngunit ang layunin niya ay galitin ang ginang. Paf! Narinig ni Cheryl na tinawag siya ni Terence na mistress at hindi niya napigil ang matawa. Terence, ang tanga na ito. Ang tanggang ito ay hindi mula sa Dark Palace. Hindi ko alam kung saan siya nanggaling. Nagtiwala si Cheryl kay Terence at sinabi ang anumang sinabi niya. Hindi niya akalain na si Terence ay walang kapare sa mga taong ito. Little girl, sa palagay mo ba ay may backup ka ng batang ito dahil narito lang siya? PP***S. Gusto kong makita kung sino ang totoong tanga. Malamig na nagampang tatlo at lumapit kay Terence, isang sky class mid-face na bata, at naglakas loob kang maging napakayabang sa harap ko. Ngayon, ipapaalam ko sa iyo kung bakit pulang-pula ang mga bulaklak. Ang ikatlong partido ay talagang nagkukunwari sa pagsasabi ng mga hudlom na ito. Gusto niyang kumilos bilang isang grupo ng mga tulisan mula sa isang sinaunang sekta upang hindi siya magdulot ng gulo para sa Patriarch Charlie at maiwasan ang iba na maghinala sa kanilang pinagmulan at pinagmulan. Masyado kang maingay. Tumayo si Terence at nagsimulang umawit ng mabangis na apoy na kamao sa kanyang puso, ngunit siya ay mukhang kalmado sa ibabaw, hindi kumikilos na parang kaharap niya ang isang malakas na kaaway. Nang lumakad ang tatlo, tila casual na ikinaway ni Terence ang kanyang kamay at itinulak palabas ang kanyang palad, na nag-iisip, Wildfire a trigram palm, ang ikalabing isa na estilo ng pisyu. Ang 50% na pagtaas sa posibilidad ng pag-atake ay nagkaroon ng bisa sa tamang oras sa paglipat ni Terence, siguradong patay ang tatlo. Alam na alam ni Terence ang lakas ng ikalabing isang anyo ng palad pagkatapos ng pagpapahusay. Noong una, wala talagang pakialam ang tatlo na lantad na ang tunay na lakas ni Terence, at sa kumpirmasyon ng 5, si Terence ay nasa mid-face lang ng sky class, walang dapat ikatakot. Dagdag pa, nang tumayo si Terence ngayon, ginamit niya ang sining ng kanyang practitioner na paramdam nito kay Sol na ang lakas ni Terence ay talagang maihahambing sa sky class middle face. Kaya, ang Little 3 ay hindi natakot kay Terence. Sa kanyang mga mata, si Terence ay isang piraso lamang ng karne para patayin niya. Ngunit, sa sandaling na-activate ang martial skill ni Terence, biglang naramdaman ng Little 3 na may mali. Hindi, tiyak na hindi ito isang bagay na magagawa ng kalagitnaan ng sky class, hindi. Gusto niyang gamitin ang kanyang chi para protektahan ang kanyang sarili, ngunit huli na ang lahat. Ang pag-atake ni Terence ay parang kidlat lang, at hindi siya handa para dito. Siya ay nasa malaking problema. Boom! Ang tila casual na palad ni Terence ay dumapo ng husto sa dibdib ng ikatlong partido. Ang ikatlong partido, na sinisigawan pa rin si Terence tungkol sa kung bakit napakapula ng mga bulaklak, ay biglang lumipad sa hangin at lumipad pabalik. Sa sandaling ito, nagluwa siya ng isang bibig ng dugo. Cheryl, tingnan mo, tama siya. Sa wakas nakita ko na kung bakit sobrang pula ng mga bulaklak. Itinuro ni Terence ang ulan ng dugo sa hangin at mahinang ngumiti. Ito ay isang madugong eksena, ngunit bilang pinuno ng Dark Palace, nasanay na si Cheryl dito. Hindi siya nakaramdam ng takot. Sa kabaligtaran, siya ay labis na nasasabik. Malakas talaga si Terence, ang mga chismis na iyon. Nakakatawa. Sino ang may bahay?
Iyon ay isang Sky-class late phase peak, pagkatapos ng lahat, at pinatay siya ni Terence sa isang galaw. At sinasabi nila na si Terence ay hinahabol ng isang Sky-class late phase peak mula sa Overseas Practitioners Association. Sino ang humahabol kung sino? Mali ba ang paraan? Hindi kaya gumawa ng kasinungalingan ang Overseas Practitioners Association para iligtas ang kanilang mukha, na ginagawang isipin ng lahat na ang hinahanap ay si Terence, at ang tunay ay ang kanilang mga sarili. Siyempre, hindi lang si Cheryl ang nagulat, si Little 4, Little 5, at ang mga tao sa likod nila. Ang maliit na 4 at maliit na 5 ay tumingin sa maliit na 3 lumilipad pabalik, ang kanilang mga puso ay puno ng pagkabigla. Walang malay silang dalawa na napaatras ng ilang hakbang at tumingin sa maliit na 3 na bumagsak ng husto sa lupa sa harapan nila. Nakita nila ang kanyang mga mata na namumungay at umaagos ang dugo mula sa kanyang 7 butas, na nagpapakulay ng pula sa kanyang face mask. Naroon din ang matinding panlulumo sa kanyang dibdib. Malinaw na patay na siya. Kahit na may pinakamataas na grade 4th grade Great Recovery Pill, walang paraan para mailigtas ang buhay ng Little 3. Masyadong brutal ang hakbang na ito, ngunit ang ikinagulat nila, anong klaseng master si Terence. Mukha siyang Sky-class mid-phase, pero noong ginamit niya ang Practitioner's Arts, ipinakita pa rin niya ang parehong lakas. Kahit ngayon, ginagamit pa rin ni Terence ang sining ng Practitioner, ngunit ipinakita pa rin niya ang parehong lakas paano magiging napakalakas ng kasanayan. Nakita nila ang kanilang Panginoon, si Patriarch Charlie, na nag-activate ng martial technique. Ang kapangyarihan ng martial technique na ginawa ni Patriarch Charlie ay ganoon lang, tama. Tanging isang Sky-class late phase peak lang ang makakaabot sa level na ito ng power, na pumatay sa isang Sky-class late phase peak sa ilang segundo. Higit pa rito, ang Sky-class late phase peak na ito ay hindi maaaring maging isang normal na Sky-class late phase peak. Ito ay dapat na tulad ni Ancestor Charlie, isang super master na mas malakas kaysa sa ibang Sky-class late phase peak masters. Maaaring ang tunay na lakas ni Terence ay nasa parehong antas na ngayon ng ninuno ng Charlie. Ngunit paano naging posible iyon? Gayunpaman, nakita nila ito ng kanilang sariling mga mata. Ito ay 100 beses na mas nakakagulat kaysa sa sabi-sabi. Hindi ito maaaring peke. Kaya naman, medyo nalito ang Little 4 at Little 5 nandito sila para ipakita at saktan si Terence, pero parang maswerte sila na hindi sila sinaktan ni Terence. Hindi, dapat sabihin na maswerte sila na hindi sila napatay ni Terence. Si Lil Zol ang pinakamalakas sa kanilang 3, ngunit pinatay siya ni Terence sa isang galaw. Hindi na siya maaaring patay na. Hindi nga sila nagkamali pagkatapos na pumatay ng 3 ni Terence, ini-channel niya ang mga sining para dagdagan ang kanyang stamina at chi. Ang paggamit ng ika-11 estilo ng palad ay hindi ganap na naubos ang lahat ng tibay at chi ni Terence, ngunit naubos na niya ang kalahati nito. Ang natitira ay hindi sapat para magamit niyang muli ang pang-11 estilo, kaya kinailangan ni Terence na samantalahin ang sitwasyon ng maliit na 4. Nabigla pa rin si Wilbur, ngunit pilit niyang sinisikap na mabawi ang kanyang pisikal na lakas at tunay na chi. 3,317. Sabihin mo sa akin, sino ang nagpadala sa iyo dito? Mahinang tanong ni Terence. Sino ang nagpadala sa amin dito? Nandito kami kay Rob, ngunit natanaw namin ang lugar na ito sa madilim na palasyo at gusto namin itong kunin. Nagulat ang 4, may napansin ba si Terence? Gayunpaman, hinding-hindi niya ito aaminin. Kapag nalaman ni Terence na sila ay mga disipulo ng ninuno na si Charlie, papatayin niya silang lahat. Kailangang malaman ng isa na ang puot sa pagitan ni Terence at ninuno na si Charlie ay hindi nakatago ngunit nalantad. Naglakas loob pa si Terence na pahirapan ang anak na babae ng ninuno ng Charlie, Little 11. Paano sila pinabayaan ni Terence, pati na ang mga disipulong ito? Sa makatuwid, hindi siya dapat umamin. Maging sikreto man ito o iligtas ang kanyang buhay, hindi niya ito masabi. Ang mga labi ni Terence ay pumulupot sa isang mapanoksong ngiti. Alam niyang hindi nila sasabihin sa kanya, pero ayos lang kung sasabihin nila.
Alam niya kung sino ang nagpadala sa kanila, at hindi niya kailangang patunayan ang anuman. Gayunpaman, nang may sasabihin pa sana si Terence, may tunog ng nagmamadaling yabag mula sa gilid ng pinto ng sala. Ito ay ang Grand Elder. Sa tulong ni Elder Sue, pumunta siya sa guest hall. Nakita ng Grand Elder sina Terence, Cheryl, at ang mga magnanakaw sa sala pagkapasok niya. Akala niya ay magsisimula na silang mag-away, at napatalon sa gulat. Mga bayani, let's talk things out. I'm late. Hindi naintindihan ng Grand Elder ang sitwasyon at inisip na ang Dark Palace pa rin ang disadvantage na grupo. Nang makita niya ang dugo sa lupa, naisip niya na may isang alagad na nasugatan. Kaya naman, ibinaba ng Grand Elder ang kanyang poster sa pagpasok niya sa pinto at nagsalita sa isang nakakapuri na tono. Wala siyang choice. Kailangan niyang ibaba ang ulo kapag nasa ilalim siya ng bubong ng iba. Ito ang alituntunin na palaging tinutupad ng Grand Elder. Habang may buhay, may pag-asa. Kung ang madilim na palasyo ay nawasak, gayon din. Kung may kislap man ng pag-asa, kailangan niyang ipaglaban ito. Mga bayani, hindi ba ninyo gusto ang teritoryo ng madilim na palasyo? Sige, ipapa-address ko ang aking mga alagad ngayon at ibibigay ang teritoryong ito sa lahat ng mga bayani upang magtatag ng sarili nilang mga sekta. Nagpatuloy ang Grand Elder. Go! Little 4 at Little 5 ay hindi masyadong naiintindihan kung ano ang ginagawa ng Grand Elder dito. Nakita kaya niya na may uma-address sa kanya, kaya pumunta siya rito para sadyang sabihin ang kabaligtaran para magpakitang gilas. Dapat ganito. Sa kasalukuyang sitwasyon, paano pa maglakas loob ang Little 4 at Little 5 na hingi ng teritoryo ng Dark Palace? Hindi ba iyon ang panliligaw sa kamatayan? Lumipat sila dito at lahat ay pinatay ni Terence, walang sino mang may utak ang gagawa ng ganoon. Kaya, sa mata ng Little 4 at Little 5, ang Grand Elder ay ang klasikong halimbawa ng isang poser, ngunit kahit na alam nila na ang Grand Elder ay nagpo-posing, hindi sila naglakas loob na magreklamo. Hindi ba nila nakita si Terence na nakatayo pa rin doon, nanlilisik na parang tigre? Gusto mo ba talagang mamatay, makipag-head-to-head kay Terence? Kaya, kahit na medyo pangit ang ekspresyon ng maliit na apat, maingat pa rin niyang sinabi na may kaaya-ayang ekspresyon. Ang Grand Elder na iyon. May mga mata kaming magkakapatid ngunit nabigong makilala ang Mount. Tay. Hindi namin alam na ganoon kalakas ang suporta ng Dark Palace. Please wag mo kaming pagtawanan. Tama. Palace Master Chu, hindi namin alam na ganoon kalakas ang boyfriend mo. Kung alam namin, hindi kami maglalakas loob na manggulo kahit 100 lakas ng loob. Nagkamali kami. Aalis na kami. Takot din na sabi ni Wilbur. Oo, alis na tayo. Habang nagsasalita ang maliit na apat, naghanda siyang kunin ang bangkay ng Little 3. Sa oras na ito, biglang napagtanto ng Grand Elder na ang patay na lalaki sa lupa ay hindi isang disipulo ng Dark Palace, ngunit ang lalaking nakasakit sa kanya ng husto gamit ang isang palad. Bagamat nakatikip ang kanyang mukha, naaalala pa rin ng Grand Elder ang kanyang anyo. Hindi ba ang taong ito ang pinuno? Paano siya namatay? Sandali, pinatay ba siya ni Terence? Kung hindi, bakit magiging maingat at masunurin ang mga taong ito? Medyo nalito ang Grand Elder paano nga ba nagkaroon ng kakayahan si Terence. Hindi lang niya pinigilan ang mga taong ito, kundi pinatay pa niya ang pinuno ng mga tulisan. Kailangang malaman ng isa na ang magnanakaw ay Sky-class Lake Face Peak. Binayaan ba kita? Muling tumunog ang malamig na boses ni Terence bago makabawi ang Grand Elder mula sa pagkabigla. Nagdulot ito ng biglang panginginig ng puso ni Little 4, na kasalukuyang kumukuha ng bangkay ng Little 3. Tumigil din ang mga galaw ng kanyang mga kamay, hindi naglakas loob na magpatuloy sa paggalaw. Itinaas niya ang kanyang ulo at maingat na sinabi na may isang obsequious na ngiti. Young hero. Senior, alam naming nagkamali kami. Ikaw. Ibig mong sabihin. Aalis ka pagkatapos darating. Sa palagay mo ba ito ang iyong tahanan?
Tumingin si Terence sa apat at walang pakialam na sinabi, sa tingin mo ba may napakagandang bagay sa mundo? Pabalik-balik ka ba sa gate ng lungsod? Senior, anong gusto mo? Ang apat ay walang magawa, parang si Terence ay isang tunay na lalaki na may lakas at kapangyarihan, hindi lang siya kumikilos. Ngayon, medyo nagsisi siya. Bakit hindi siya nag-imbestiga ng malinaw bago dumating? Ngunit paano nalaman ng Little Four ang isang bagay na kahit Patriarch Charlie at Harry ay hindi alam? Paano ang tungkol dito? Dahil inamin mo ang iyong pagkakamali, maliligtas ka mula sa parusang kamatayan, ngunit parurusahan ka pa rin. Kayong dalawa, tumayo at hayaan akong pindutin ang bawat isa sa iyo minsan. Kung gayon, makakalimutan ko ang tungkol sa bagay na ito. Dahan-daang sabi ni Terence habang nakatingin sa dalawa. Sa sandaling ito, nabawi na ni Terence ang kanyang chi at nakabalik na sa kanyang peak. Ginawa ito ni Terence hindi lamang para parusahan sila kundi para takutin sila. Nais niyang malaman ng ninuno ng Charlie na si Terence ay napakalakas at maaaring patuloy na umatake, pumatay at makapinsala sa Sky Class Late Phase Peak ayon sa gusto niya. Ito. Senior, ayaw naming mamatay. Nagdilim ang mukha ni Little Four. Ano ang silbi ng pagtayo mo at hinayaan kang matamaan kami? Diretso mo siyang pinatay. I can guarantee na hindi kita papatayin. I'll show mercy and only punish you. Tumingin si Terence sa kanilang dalawa, isang malamig na ngiti sa kanyang mukha, ngunit isang mapait na ngiti sa kanyang puso. Mahirap para sa kanya na patayin kayong dalawa, at hindi makatutuhanang patayin kayong dalawa kapag nagbabantay kayo. Talaga. Napatingin ang apat kay Terence na hindi makapaniwala. May puhunan ka ba para makipagtawaran sa akin? Kung ayaw mong maparusahan, pwede kayong lahat dito. Malamig na sabi ni Terence. Huwag. Please don't, senior. Tatanggapin namin ang parusa. Hindi ba pwedeng tanggapin mo na lang ang parusa? Napuno agad ng malamig na pawis ang mga noo ni Little Four at Little Five. Oo. Wala silang karapatang makipagtawaran kay Terence. 3,318. Kung talagang gusto ni Terence na patayin sila, kung gayon. Ano ang maaari nilang gawin upang labanan? Sa pag-iisip nito, ang maliit na 4 at maliit na 5 ay maaari lamang ikompromiso. Naglakad silang dalawa sa sala sa takot at kaba, ipinikit ang kanilang mga mata, at nagsimulang i-circulate ang kanilang heart cultivation chant, gamit ang kanilang tunay na chi para protektahan ang kanilang mga katawan. Wildfire 8 Trigram Palm, ang ika-11 na estilo ng Pishu. Ginamit muli ni Terence ang nagngangalit na apoy na bagwa palm, tinutukan ng dibdib ni Xiaozi. Boom! Boom! Sa ilalim ng pag-atake ni Terence, mabilis na lumipad ang maliit na 4 at dumapo ng husto sa likod na dingding ng sala, gumawa ng malakas na ingay at nabasag ang dingding sa ilang lugar. Gayunpaman, pagkatapos ng pagluwa ng ilang subo ng dugo, napagtanto niya na siya ay buhay pa at nakahinga ng maluwag. Gayunpaman, ang sitwasyong ito ay hindi nagtagal. Nais ng maliit na 4 na gamitin ang kanyang mental cultivation technique upang pagalingin ang kanyang mga sugat, ngunit laking gulat niya nang makitang ang karamihan sa mga meridian sa kanyang katawan ay sira. Sa madaling salita, isa na siyang pile. Maliban na lang kung mayroon siyang superior grade 4 na Great Recovery Pill, magiging katulad siya ni Taganlong, isang pile. Sa oras na ito, muling umatake si Terence, Wildfire 8 Trigram Palm, ang ika-10 estilo ng Pishu. Si Terence ay walang sapat na lakas na natitira upang i-activate ang ika-11 estilo ng palad, ngunit ang ika-10 estilo ay higit pa sa sapat. Nangyari ang ika-10 estilong ito upang matrigger ang attack bonus ng Essence Necklace. Boom! Boom! Sinundan ng 5 ang mga yapot ng maliit na 4 sa ilalim ng pag-atake ni Terence at lumipad din palabas, mabigat na dumapo sa pader na natama ng maliit na 4 kanina. Isa pang malakas na tunog ang narinig, at sa pagkakataong ito, isang malaking butas ang nalikha sa nasirang pader na. Ang ika-10 estilo ng palad na may lakas ng pag-atake ng kwintas at ang pang-11 na estilo na walang lakas ng pag-atake ng kwintas ay hindi ganoon kaiba, kaya sa mata ng dalawa, ginamit ni Terence ang parehong galaw.
Nagluwa din si Wilbur ng ilang subo ng dugo. Ang kanyang mga meridian ay sira lahat, ngunit siya ay hindi papatay, at hindi rin siya nahimatay. Ito ang pakinabang ng kanilang tunay na proteksyon sa enerhiya. Kung hindi, hindi sana sila namatay ngayon, ngunit tiyak na magiging tulad sila ng Lowell, walang malay at nasa vegetative state. Dapat malaman ng isang tao na kahit na ang ika-11 na estilo ng ligaw na naglalagablab na 8 trigram palm ay hindi pinahusay sa lakas ng pag-atake, ang kapangyarihan nito ay nakakagulat pa rin. Sige, kunin mo na sila at umalis na. Inutusan ni Terence ang mga lalaking dinala ng 3, 4, at 5. Hindi interesado si Terence sa mga taong ito, at kailangan niya silang maibalik ang 3. Oo, Senior. Ang 5 elementong mga alagad ng sekta sa pasukan ay natakot lahat sa kanilang talino, si Little 3, Little 4, at Little 5 ay Sky Class Late Phase Peak, pangalawa lamang sa Little 1 at Little 2 ngunit binugbog sila hanggang sa mamatay at nasugatan ng husto ng walang anumang kahirapan. Gaano kalakas ito? Hindi na sila nang ahas na manatili o magtanong pa. Sunod-sunod silang naglakad at mabilis na binuhat ang katawan ng Little 3, kasama ang Little 4 at Little 5, ang 2 taong may kapansanan, at umalis sa madilim na gabing reception room ng palas na may mga buntot sa pagitan ng kanilang mga binti. Tumakbo sila ng mabilis hanggat kaya nila nang walang kahit isang paghinto. Phew! Nagpakawala ng mahabang hininga si Terence. Inubos ng 2 galaw na ito ang lahat ng enerhiya sa kanyang katawan. Kung ang mga disipulong ito ay sabay-sabay na sumalakay sa kanya, siya ay nasa problema. Pagkatapos ng lahat, ang Sky Class Late Phase Peak Master ay nasugatan ng husto at hindi makalaban, at ang iba pang mga disipulo at elder ay hindi rin ganoon kalakas, wala silang anumang pagkakataong manalo laban sa mga tagasunod na iyon. Bagamat malapit sa 0 ang posibilidad ng mga kababatang iyon na manggahas na kumilos ng padalos-dalos, nakahinga pa rin siya ng maluwag nang makitang umalis ang mga ito. Iyon. Hero Linford. Ang Grand Elder ay lubos na nabigla. Hindi si Terence ang mahinang practitioner na inakala niya, isa siyang tunay na master. Itong 3 Sky Class Late Phase Peak Robbers, gaano sila kalakas at kalakas. Ngunit sa harap ni Terence, sila ay patay o nasugatan, walang puwang para sa negosasyon. Mukhang mali ang dati niyang diskarte, kailangan niyang bumuo ng magandang relasyon kay Terence sa hinaharap. Walang pakialam na tumingin si Terence sa Grand Elder. Hindi siya ang kalaban ng Grand Elder noon sa villa, ngunit wala na siyang pakialam sa kanya. Wala siyang magandang impresyon sa isang snob na tulad niya, ngunit alang-alang kay Cheryl at sa Grand Elder, wala siyang ginawang masyadong extreme. Pagod na ako. Cheryl, hanapan mo ako ng kwarto. Magpapahinga na ako. Sige. Alam ni Cheryl, natural, kung ano ang pinagkakaabalahan ni Terence na ubos niya ang lahat ng kanyang lakas pagkatapos ng lahat ng mga pag-atake na ginawa niya ngayon, at kailangan niyang maghanap ng lugar para makabawi. Hindi siya nagatubiling sabihin sa isa sa mga disipulo, pumunta ka at maghanda ng isang silid para sa panauhin, dadalhin ko si Terence. Oo, Palace Master. Hinangaan din ng disipulo si Terence na iligtas niya ang madilim na palasyo mula sa isang malaking sakuna sa isang galaw. Noon, ang mga alagad ng madilim na palasyo ay palaging nasa takot, natatakot na ang mga magnanakaw ay dumating at kunin ang kanilang kanlungan. Itataboy ng mga taong pumalit sa Dark Palace ang mga orihinal na miyembro, ngunit ngayon, iniligtas ni Terence ang Dark Palace, iniligtas ang buhay ng mga disipulong ito, kaya napuno sila ng pasasalamat kay Terence. Hindi nagalit ang Grand Elder kay Terence sa hindi pagpansin sa kanya, ngunit sa halip ay tumawa ito, tama, Cheryl, ipahinga mo ang batang bayani na si Linford. Asawa mo siya, kaya hindi mo siya maaaring pabayaan. Bagamat ikaw ang palasyong master ng Dark Palace, kailangan mo pa ring sundin ang utos ng iyong asawa. Ha! Gulat na tiningnan ni Cheryl ang Grand Elder. Hindi niya maintindihan ang sinasabi ng Grand Elder. Ano ang ibig niyang sabihin sa, asawa mo siya? Siya at si Terence ay isang mag-asawa lamang na nagkumpirma ng kanilang relasyon. At saka, hindi ba laging tumututol ang Grand Elder na magkasama sila?
Na-promote siya from boyfriend to husband bigla. Gayunpaman, pagkatapos ng maikling sandali ng pagkataranta, naunawaan ni Cheryl ang kahulugan ng Grand Elder. Kaya gusto ng Grand Elder na mapalapit kay Terence pagkatapos makita kung gaano siya kalakas. Cheryl, bilasan mo, huwag mo siyang hintayin. Napangiti ang Grand Elder at sinabing, ngunit kayong mga kabataan ay hindi dapat maging pabigla-bigla. Kayo ang tagapagmana, kaya dapat ninyong panatilihin ang inyong pagkabirhen. Maaari kayong humalik at yamakap, ngunit huwag pumunta sa huling hakbang. 3,319. Hindi alam ni Cheryl ang sasabihin. Itong Grand Elder. Parang matchmaker. Kinilig si Cheryl sa mga sinabi. Minamaliit niya noon si Terence dahil sa pagiging freelancer, ngunit ngayon. Malamig na tiningnan ni Terence ang Grand Elder. Sa totoo lang, hindi niya gusto ang ugali ng Grand Elder. Siya ay isang kinatawan ng estilo ng Grand Elder. Gayunpaman, hindi nagsalita si Terence at lumabas ng sala. Ang malamig na titig ni Terence ay labis na natakot sa Grand Elder kaya hindi na siya naglakas loob na magsalita pa. Maingat niyang sinundan si Terence sa tulong ni Elder Kui. Inihanda na ng disipolo ang guest room, at pansamantalang nananatili doon si Terence. Ang pag-activate ng skill kanina ay naubos ang lahat ng chi ni Terence, kaya kailangan niyang magpahinga sandali. Hindi na inistorbo ni Cheryl si Terence at tumalikod na para harapin ang mga usapin ng Dark Palace. Tatawag siya ng isang buong pagpupulong ng palasyo para pakalmayan ang mga disipulo. Pagkatapos ng lahat, ang nakaraang insidente ay nagdulot ng maraming psikolohikal na presyon sa mga taong ito. Lumingon siya at nakita ang Grand Elder na tumatakbo. Napakurap siya, Grand Elder, nasugatan ka, bakit ka tumatakbo? Hindi nagustuhan ni Cheryl ang saloobin ng Grand Elder, ngunit hindi na niya kailangang maging magalang kay Terence dahil tinanggap siya nito. Cheryl, nagpapahinga ba ang batang bayani na si Linford? Maingat na tanong ng Grand Elder. Sumugod siya kagabi at kinailangan pa niyang harapin ang ganoong kabangges na laban. Natural na pagod siya at kailangan niyang magpahinga. Si Cheryl, natural, ay hindi sasabihin na naubos ni Terence ang lahat ng kanyang lakas bago magpahinga, itinutulak ang sisi sa magdamag na paglalakbay. Oh! Hindi na nagtanong pa ang Grand Elder. She was just asking casually, and her real purpose wasn't this. Cheryl, sa tingin mo kailan mo dapat idaos ang engagement ceremony mo sa young hero na si Linford? Bakit ako magdaraos ng engagement ceremony? Kailan pa ako nagkaroon ng engagement ceremony? Tumingin si Cheryl kay Grand Elder, natigilan. Cheryl, hindi naman sa gusto kitang punahin, pero naranasan na ito ng Grand Elder noon pa man. Palagi kong nararamdaman na itong si Hero Linford ay hindi isang normal na tao, isa siyang supermaster. Kaya si Cheryl, ang isang tulad niya ay dapat maraming manliligaw, tulad ni Yasi ng iyong pamilya, Zyrene, at iba pa. Kailangang magustuhan mo muna si Linford. Kailangan mong kumpirmahin ang relasyon mo sa kanya, huwag mong hayaang maaga siya ng iba. Ano ba ito? Hindi nakaimik si Cheryl sa Grand Elder. Ano ang ibig niyang sabihin sa, alam ko, na si Terence ay hindi isang normal na tao? Hindi mo ba sinabi na siya ay isang palaboy na magsasaka? Sinabihan pa niya akong putulin lahat ng contact niya, tapos ngayon engaged na siya. Kailangan bang maging napakawalandiye mo? Cheryl, huwag mong isipin na nakakainis ako. Nagsasabi ako ng totoo. Bumantong hininga ang Grand Elder, dapat mong isipin na ako ay isang taong sumabay sa agos, sinusubukang makuha ang mabuting panig ni Terence pagkatapos na makita siya, tama. Hindi sumagot si Cheryl, ngunit ang kanyang pananahimik ay nangangahulugan na sumang-ayon siya sa mga salita ng Grand Elder. Sa katunayan, iyon mismo ang iniisip ni Cheryl. Sinabi niya na si Terence ay isang masamang tao noon, at ngayong naihayag na ni Terence ang kanyang lakas, gusto niyang makipagtipan sa kanya. Cheryl, nasugatan na ako at hindi na makalusot sa kaharian ng kasakdalan. Hindi masyadong mataas ang posibilidad ng paggaling, kaya hindi ko akalain na mabubuhay pa ako ng matagal. Ang madilim na palasyo ay nasa ilalim pa rin ng iyong pamumuno sa hinaharap.
Tila walang pakialam ang Grand Elder at nagpatuloy, noon pa man ay gusto kong maging isang first-class sect ang Dark Palace noong sinaunang panahon. Ang pagmamataas at walang kabuluhan ay pawang peke. Akala mo naman walang hiya ako pero ganun lang talaga ako. Hanggat maayos ang Dark Palace, pwede mo akong insultuhan o patayin man lang. Kaya, Cheryl, ito ay isang kahilingan mula sa akin, kailangan mong hulihin si Terence, ang young master na si Linford. Ito ay isang pagkakataon para sa madilim na palasyo na bumangon. Si Cheryl ay napuno ng emosyon habang nakikinig sa taos-pusong mga salita ng Grand Elder. Oo, minamaliit niya noon ang Grand Elder, iniisip na siya ay isang taong magbabago ng panig sa hangin. Pinagalitan niya si Terence at pagkatapos ay sinubukang pasayahin siya, ito ay walang hiya sa sukdulan. Gayunpaman, pagkatapos makinig sa mga salita ng Grand Elder, naramdaman ni Cheryl na ang Grand Elder ay isang taong karapat-dapat igalang. Walang pag-iimbot niyang ibinigay ang kanyang buhay para sa Dark Palace. Hanggat maayos ang Dark Palace, handa siyang isuko ang kanyang buhay. Hindi alam ni Cheryl kung paano husgahan ang isang taong tulad nito. Kahit sa sandaling ito, hindi niya ito sinisisi na hamarang sa kanya kasama si Terence. Bumantong hininga siya, Grand Elder, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa relasyon namin ni Terence. Hindi maaapektuhan ni Yasi o Zyrene ang relasyon natin. Kung tungkol sa mga sugat mo, hihilingin ko kay Terence na gamutin ka. Hindi ka mamamatay. Ano? Mapapagaling ako ni Terence. Totoo ba yon? Nagulat ang Grand Elder. Tuwang-tuwang sabi niya. Cheryl, handang tumulong ang batang bayani na si Linford. I told you, hindi ganoon ka-simple ang relasyon namin ni Terence. Pupunta ako at magmakaawa sa kanya, tiyak na tutulong siya. Ngumiti si Cheryl. Hindi na niya kailangan pang sabihin para pumayag si Terence. Naiintindihan ni Terence ang miss, hindi ba? Mahusay yun, ibig sabihin may pagkakataon pa akong makapasok sa Sky Class Late Phase Peak. Tanong ng Grand Elder pagkatapos mag-alinlangan. Hindi masama. Oo, Grand Elder. Tumango si Cheryl, nakapagbigay aral sa iyo ang pangyayaring ito. Minsan, hindi mo mahuhusgahan ang mga tao ayon sa sarili nilang pamantayan. Noon, minamaliit mo ako, pero ano? Minamaliit mo si Terence, tapos. Hey! Alam ko. Tsaka kasama mo si Hero Linford sa madilim na palasyo, wala na akong pakialam. Magfo-focus na lang ako sa paglilinang. Wala na akong pakialam sa mga bagay na ito. Medyo napahiya ang Grand Elder. Kahit makapal ang balat niya, napahiya pa rin siya sa sinabi ni Cheryl. Ano pa ang masasabi ni Cheryl? Ang lahat ng sama ng loob at kawalang kasiyahan mula noon ay nawala sa sandaling ito. Bagamat nagalit siya sa hindi patas na pagtrato sa kanyang ina sa madilim na palasyo, at nagalit siya sa Grand Elder dahil sa pagmamaliit niya kay Terence, hindi nagbago ang kanyang damdamin sa Dark Palace. 3,320. Grand Elder, magpahinga ka na. Hahanapin ka namin kapag tapos na si Terence. Napabuntong hininga si Cheryl. Sige, maghihintay ako sa kwarto para dumating si Hero Linford at tulungan akong magpagaling. Tumawa ang Grand Elder habang tumalikod at umalis. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Cheryl habang pinapanood ang Grand Elder na umalis. Sa wakas siya ang pinuno ng palasyo ng madilim na gabi, at siya ang may ganap na kontrol sa palasyo. Kahit ang Grand Elder ay kailangang sundin ang bawat utos niya. Nanay, ginawa ito ng iyong anak, sa tulong ni Terence, masaya ka ba? Sa katunayan, ang kontrol ni Cheryl sa Dark Palace noon pa man ay dahil gusto niyang linisin ang pangalan ng kanyang ina. Sa hinaharap kapag bumalik si Wendy sa madilim na palasyo, sino ang maglalakas loob na magpanggap na sumusunod ngunit palihim na lalabanan siya? Cheryl, pasok ka. Ang boses ni Terence ay umalangaw-ngaw sa silid na nagpa-address kay Cheryl mula sa kanyang mga iniisip. Nagulat si Cheryl at mabilis na itinulak ang pinto para makapasok sa silid ni Terence. Terence, nabawi mo na ba ang iyong chi? Nagulat si Cheryl na recover si Terence sa maikling panahon. Hindi pa, pero wala lang. Mag-usap tayo.
Sabi ni Terence. Oo. Tumango si Cheryl at masunaring umupo sa tabi ni Terence. Cheryl, last but not least, may balita ba tungkol sa Sky-class Island plan? Ang pinakamalaking inaalala ngayon ni Terence ay ang magiging tagapagmana, ang Sky-class Island. Ito ay isang bagay na, mula sa sandaling si Trixie ay nanatili sa Ice Palace, ay may kinalaman sa kapalaran ni Terence. Gayunpaman, ang pinaka-ikinagalit ni Terence ay ang taong nasa likod nito ay si Ancestor Charlie, ang kanyang pangunahing kaaway. Hindi pa, umiling si Cheryl, hindi magkasundo ang Dark Palace at ang 5 elementong sekta. Malalaman lang natin ang mga detalye kapag dumating na ang Sky-class meeting. Alam ko, pupunta ako dyan. Sabi ni Terence sabay tango. Habang nag-uusap sina Cheryl at Terence, si Harry ay nasa kwarto ni Charlie, pinagpapantasyahan ang trahedya na nangyari sa madilim na palasyo. May mga yabag mula sa pinto, at nahulaan ni Harry na nakabalik na ang mga taong pinalabas niya. Dapat nakabalik na sila ngayon. Fair, dapat Little 3, Little 4, and Little 5. Nakabalik na sila. Kukunin ko ang pinto, sabi ni Harry nang bumangon siya. Sige, sabi niya. Tumango si Patriarch Charlie. Gayunpaman, nang buksan ni Harry ang pinto, hindi ang Little 3 at ang iba ay nakatayo sa labas. Ito ay ang 5 elemento ng mga tao ng sekta na namamahala sa pagbabantay sa Soul Jade Card. Patriarch Charlie, ito ay masama. Ang kaluluwa ng ikatlong senior na kapatid na si Jade Tablet ay nabasag. Itinaas ng disipulo ang isang sirang kaluluwang plato ni Jade at nagmamadaling sinabi. Ano? Biglang tumayo si Patriarch Charlie at tinitigan ang Soul Jade Tablet sa kamay ng disipulo. Nanlaki ang kanyang mga mata at napuno ng hindi makapaniwala. Paano kaya ito? Maaaring napatay ang maliit na soul. Kung hindi, paano nabasag ang plato ng kaluluwa niyang si Jade? Nasaan ang iba? Paano ang Little 4 at Little 5? Nagmamadaling tanong ni Patriarch Charlie. Ang Soul Jade Plates ng ika-4 at ika-5 nakatatandang kapatid ay maayos. Maingat na sagot ng alagad. Nakahinga ng maluwag si Patriarch Charlie. Tila ang maliit na 3 lamang ang namatay habang ang maliit na 4 at maliit na 5 ay maayos. Mabuti yun hanggat hindi sila ganap na Nullipole. Hindi kaya gumawa ng hakbang ang mga tao ng Blood-clad Yellow Spring Sect. Sumimangot ang ninuno ng Charlie. Ang pag-unlad ng bagay ay nagpagalit sa kanya. Ang nakasuot ng dugong Yellow Spring Sect ay talagang nakialam muli. Tila hindi malalaman ng sekta ang kanilang lugar kung hindi siya sumipot. Gayunpaman, hindi nakapagtataka. Inisip ni Ninuno Charlie na pinatay si Mo ng Blood-clad Yellow Spring Sect. Sa kanyang opinyon, si Mo ay isang Sky-class late-phase Pickmaster. Walang sino man sa madilim na palasyo ang maaaring gumawa ng anuman sa kanya, hindi pa banggitin si Terence. Sa pagkakataong iyon, ang tanging makakagawa nito ay ang dilaw na sekta ng tagsibol na nakasuot ng dugo. Tulad ng pagdududa ni Patriarch Charlie, dumating ang mga disipulo ng 5 elemento ng sekta sa labas ng silid ni Patriarch Charlie na may kasamang 3, 4, at 5. Nang makitang hindi nakasara ang silid, hindi na pinansin ng mga disipulo at nagmamadaling pumasok upang magulat kaagad kay Patriarch Charlie. Kayo! Tumingin si Patriarch Charlie sa mga taong pumasok. Ang bangkay ng Little 3 ay dinadala ng isang alagad. Hindi nagulat si Patriarch Charlie. Dahil nabasag ang kaluluwang si Jade Tablet, walang posibilidad na mabuhay ang maliit na 3. Gayunpaman, ang Little 4 at Little 5 ay dinadala rin pabalik, na nagpanginag sa puso ni Patriarch Charlie. Master, ako at ang ika-5 junior brother ay napilayan. Little 4 said with a gloomy expression. Alam niya ang kanyang mga pinsala at kahit na sa kakayahan ng kanyang Panginoon, Patriarch Charlie, hindi niya ito mailigtas. Maaari lamang silang baldado sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Ano? Damn Blood-clad Yellow Spring Sect, hindi pa ako tapos sayo. Si Patriarch Charlie ay nagngangalit sa lugar. Alam niyang tiyak na hindi magsasalita ng kalokohan ang Little 4. Kung sinabi niyang baldado siya, baldado talaga siya.
Walang pag-asa na gumaling. Kung hindi, matatawag lang siyang sugatan, hindi baldado. Bloodclad Yellow Spring Sect. Natigilan si Jolan. Bakit nasangkot muli ang nakasuot ng dugong Yellow Spring Sect? Ano ang kinalaman nito sa dilaw na sekta ng tagsibol na nakasuot ng dugo? Walang sino man mula sa sekta ang lumitaw kailanman. Ano? Ang pangyayari ngayon ay hindi ginawa ng mga tao ng Bloodclad Yellow Spring Sect. Nang makita ni Patriarch Charlie ang pagkabigla sa mukha ng maliit na apat, agad niyang napagtanto na maaaring hindi ito ang naisip niya. Master, ang umatake ngayon ay si Terence. Yung Terence. Ang lakas niya talaga. Little foresaid, pinatay niya ang ikatlong nakatatandang kapatid sa isang galaw at hindi pinaga niya ako at ang ikalimang junior brother na may dalawang galaw. Ano ang sinasabi niya na hinahabol na parang asong gala sa ibang bansa? Kalokohan lang yan asterisk ting Terence is really strong, I think he's on par with Sifu. Ano? Isang bakas ng kalungkutan ang bumungad sa mukha ni Patriarch Charlie. Siya at Donald talaga ang naglakas loob na linlangan siya. Bagamat hindi inakala ni Patriarch Charlie na magsisinungaling ang ulo ng bala sa kanya, hindi makapagsinungaling ang kanyang mga disipulo. 3 sa kanila ang binugbog ni Terence, 1 ang patay at 2 may kapansanan. Paano niya masasabing mahina si Terence? Terence, Sky Class late phase pick ka na ngayon. Hindi, Sky Class mid phase lang. Ilang beses ko na itong sinuri, sabi ni Wilbur nang may katiyakan, at mula sa lakas na ipinakita niya noong ginamit niya ang pag-awit, ito ay nasa gitnang bahagi ng Sky Class, ngunit ang martial skill na ginamit niya ay tiyak na nasa antas ng mahusay na pagkumpleto. Hindi inisip ni Elder Charlie na mali si Wilbur. Si Terence ay dapat na isang Sky Class mid-phase master. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.